Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 20, verse 1 to 9. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter po sa inyong lahat. Minsan sa buhay natin, may mga pagkakataong para tayong si Maria Magdalena. Maagang maaga, bumabangon ang dala ay ang bigat ng puso. Puno ng tanong at tila may lungkot na hindi agad maipaliwanag. Yung iba nga hindi na nakatulog. Yung iba 2:00, 3:00 pa lang anumang alumpihit, hindi mapakali. Kagaya ni Maria Magdalena, dumating siya sa libingan ng madilim pa. Ngunit ang una niyang nakita ay hindi yung kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na ang batong nakatakip ay naalis na. Ganito rin minsan sa buhay natin. Akala natin sarado na ang lahat. Akala natin ay sarado na ang pag-asa. Akala natin ay tapos na at wala ng pagkakataon. Pero minsan, bago natin maintindihan ang plano ng Diyos, may ginawa na siyang himala sa likod ng ating mga takot. Narinig natin sa gospel na tumakbo sina Pedro at isa pang alagad papunta sa libingan. Pareho silang naghahanap ng kasagutan. Pareho silang gustong makita ang katotohanan. Ngunit tingnan natin, hindi agad naintindihan ang mga nangyari. Nakita muna nila bago maniwala. At dito tayo madalas na tinatawag ng Diyos. Maniwala tayo kahit hindi pa buo ang ating paliwanag. May mga sandali na hindi agad malinaw ang dahilan kung bakit may pagkawala. Bakit may paghihintay? Bakit may katahimikan ng Diyos? Naalala ko kahapon isang tanong ng aking kasama, bakit mayroong blank space? Bakit mayroong Black Saturday? Bakit mayroong waiting time? Ang walang lamang libingan ay paalala na ang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya ng Diyos. Mayroong mga black space dahil hinahanda tayo sa isang mas malaking revelation. Hinahanda tayo sa isang mas malaking gawain. Ang pangling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang balita ng tagumpay laban sa kamatayan. Ito rin ay paanyaya sa atin na bumangon mula sa anumang nagkukulong sa atin. Yung takot ba? Yung sugat ba ng kahapon? Yung panghihinayang?
pagkakasala o kawalan ng pag-asa. We are Eastern people. Dito tayo tinatawagan. Paano natin ito marerelate sa atin? May pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo tapos na ang lahat? Pero doon pala magsisimula ang bagong biyaya. Kasi minsan, ang akala nating wakas ay simula pala ng plano ng Diyos. Halina't pagnilayan natin, baka may bahagi rin ng buhay natin ngayon na parang libingan. Tahimik, madalim, at tila walang mangyayari. Pero tandaan, ang Diyos ay kaya magdala ng buhay kahit sa lugar na akala natin ay tapos na. Kaya ngayong araw na ito, huwag agad sumuko sa sitwasyong hindi mo pa naiintindihan. Manalig na may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan. Magtiwala na ang bato ay maari niyang igulong anumang oras. Let us pray. Panginoong Jesus, kapag may sandali ng dilim at pagkalito sa aking buhay, turuan mo akong maniwala na may bagong buhay kang inihanda para sa akin. Tulungan mo akong makita ang pag-asa kahit sa gitna ng katahimikan. Amen. I'm sure you were blessed by this audio gospel reflection. Halina, share natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC, para sila din yung nawawalan ng pag-asa, mabuksan. Muli, Happy Easter! Ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.